Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin na Chua umatras. Nako, grabe pag Duterte ang bilis nyo. Nako, ito ang inaabangan ng lahat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling bigyan ng reaksyon ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. President Bongbong Marcos Jr. Nako ito pong sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Wala na ba talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas? Aba? Ito, panoorin po muna natin at bigyan natin to ng reaksyon, no? Para mas maintindihan po natin kung ano ba talaga to. Alright, ito na po. Sir, quick follow-up lang po. Doon po sa 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Wala na ba talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas? Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. Yan mga kababayan, ano ngayon? Nagtatanong lang naman po yung... Alam nyo, ang trabaho po talaga ng reporter ay magtanong mga kabayan to gather information. Pero kung wala naman kayong maibibigay na informasyon, huwag nyo namang ganunin yung reporter, di ba? Sasabihin nyo, mag-imbestiga ka. Parang ganunin yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Wala akong alam, ikaw ang mag-imbestiga. Di ba? Wala na ba talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas? Correct. Ako, agree po ako dyan sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi sa tingin ko ang meron po tayo ngayon sa Pilipinas, envelopmental journalist. Yung mga envelopmental journalist na sinasabi ni sinitong veteranong broadcaster, journalist, si Sir Jay Sonsa, 'di ba? Sabi niya envelopmental journalism. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. But go out there, tignan ninyo, talk to the people. Grabe naman itong gobyernong ito. Kaya nga tayo nagkaroon ng gobyerno mga kababayan para sila ang tumingin, lalo ng presidente. No? Para siya ang tumingin, mamahala. Ibig sabihin, President Bongbong Marcos Jr., wala kang alam sa pinamamahalaan mo. Di ba? Di ba? Bakit? Yung tanong po ng journalist na yon, normal lang po na tanong yun. Kasi yun din po ang tanong ng taong bayan. Di ba? Pero instead na sagutin nyo, sila pa ang gusto mong sumagot sa tanong nila. Di ba? Kayo ang may kayo po ang authority. Diba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Tama ba ito? Tama ba itong ginagawa ni President Bongbong Marcos Jr.? Anyway, tama naman yun, no? Sa tingin ko tama po yung sagot niya. Yun nga lang mga kababayan, tama yun pero mali. Diba? Kasi sila po ang nasa gobyerno, sila dapat ang nakakaalam kung sino-sino yan. Diba? Ang journalist na naman ang trabaho niyan ay magtanong. Magtanong at ipakalat yung inyong sagot, no? Ipakalat para malaman ng taong bayan ang sagot ng gobyerno. Anyway, naawa lang ako doon sa journalist, no? Kasi nagtatanong lang naman siya, pabalang naman ang sagot ni President Bongbong Marcos Jr. Yan ay opinion ko lang po mga kababayan. Ikaw, ano po sa palagay mo doon po sa sagot ni President Bongbong Marcos Jr.? Anyway, eto, pasadahan po natin, panoorin mga mambabatas gamit ang peking kontraktor kabilang ang asawa at anak. Ayon po yan kay Mayor Magalong talaga dito. Dito po magkakaalaman magkakaalaman to kasi mag-iimbestiga sila rin House of Representatives din. So dito magkakaalaman kung
Kanino ba talaga pumapanig? Kanino ba talaga ang kanino ba talagang allegiance ng mga congressman na ito? Diyan sa taong bayan ba or sa constitution ba? Sa taong bayan ba or personal interest lang nila ang kanilang mga ginagawa? Di ba? Sabi po dito sa Philippine Star 2 hours ago, ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na 67 kongresista ang sangkot sa paggamit ng peking contractor bilang front ng mga proyekto. Lagot na. Sana mapangalanan yan dito sa investigasyon sa Kamara. Anyway, eto naman po si Chua. Sabi po dito ni Chua, lahat ay mabubuksan. Talaga ba? Madali pong magbintang pero syempre, it should be backed by evidence. Ayon po yan kay Chua. Nako, ang ang napakaklaro at napakalaking ebidensya, Chua, ay giniba na yung sa bangketa, di ba? Na barangay hall. Di ba ikaw yun? 19 million yun, Chua. Sabi po dito ni Chua, tiniyak ng House Committee on Good Government and Public Accountability, Chairman Representative Joel Chua, ang transparency talaga ba? Isasagawang investigasyon ng government officials na may kinalaman umano sa maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng naging pahayag ni Baguio City Mayor Magalong na may mga kongresista umano na konektado sa mga kontraktor na pinangalanan ni President Bongbong Marcos Jr. Okay? Meron naman talaga. Diba? Si Gutierrez, diba? Representative Gutierrez, yung ama niya. Yung palang tagapamahala ng isang construction or contractor, diba? Yung isang contractor. Sino pa? Si Saldico. Pero teka lang, parang umatras po yata si Chua dahil po ito ang balita. Sabi naman po dito, nako, Chua, sinabing hindi dapat kongreso ang mag-imbestiga sa mga flood control projects. Nako po. Nabahagang buntot ni Chua, mga kababayan. Bakit naman hindi kongreso? Kapag kaya Vice President Sara Duterte, kahit siguro natutulog kayo o gustong-gusto nyo mag-imbestiga na. I'm trying to point out, ang bilis nyong umaksyon. Di ba? Ang bilis nyo pong umaksyon pag Duterte po ang nasasakdal. Ngayon pong kayo ang mga kasamahan nyo ang nasasakdal. Ay, wag po nating imbestigahan yan. Ayon po kay Chua. Naniniwala ito ang balita dito. Naniniwala si Manila Representative Joel Chua na hindi dapat mga miyembro ng Kongreso ang mag-imbestiga sa umano'y korupsyon sa nangyayari sa flood control projects. Mas mainam umano na isang independent body ang imbestigahan ito. Dahil sa maaaring sabihin ng publiko na hindi patas ang maging imbestigasyon ng miyembro ng Kongreso. Well, kung yan pong iniisip ng publiko, ipakita nyo po sa publiko na mali sila. Hindi yung iiwas ka sa problemang ito. Diba? Dahil hindi Duterte. Yun lang po nakikita ko dito sa pag-list ni Chua. Diba? Bakit hindi nyo kayang imbestigahan to? Dahil ba mga buhaya rin ang mga iimbestigahan ninyo? Diba? Walang yan naman. Bakit? Hinalal ba kayo ng taong bayan? Para imbestigahan lang ang mga Duterte? Nandyan kayo ngayon para sa taong bayan, no? Walang pinipili. Kung yan pong problema mo na sasabihin ng publiko na magiging hindi patas, ipakita nyo na patas kayo. Diba? Ipakita nyo na patas kayo sa pag-iimbestiga ninyo. It is not the reason. It is not a valid reason. Diba? It is not a valid reason para sabihin mong hindi kami pwede mag-imbestiga. Mahirap to. Hindi Duterte. No. Ay nako, ano po ang inyong masasabi dito kay Chua, mga kabayan? Mukhang hindi po ang katapatan ni Chua ay hindi po sa konstitusyon, hindi po sa taong bayan, kundi sa iilang personalidad lamang. Diba? Ito pa, mga kabayan. Kami, excited na kami, pati mga ibang congressman. Ito, tingnan mo dito, mga karibin natin. Ito pong balita.
Inaabangan kung may makakasuhan na mapapanagot sa mga sangkot sa questionable kontrata sa flood control projects, inaabangan. Maging yung ibang mga kongresista ay nag-aabang din kung may makakasuhan ba talaga dito po sa isasagawang flood control project na ito, mga ghost project na ito, di ba? Kasi masigasig po sila pagdating sa Duterte, no? Ngayon, inaabangan na ng ilang kongresista at maging ng taong bayan kung ano po ang maging resulta. Kaya ikaw, Chua, tumigil ka na, tumigil ka. Ituloy nyo yung investigasyon yan. Ipakita nyo sa taong bayan na kayo po ay talagang para sa taong bayan, okay? Ito mga karibyo natin, last po natin pag-uusapan, nako talagang bangga ang Soto Escudero umiinit. Sabi po dito ni Soto, wala akong kinakampihan tulad nila. Ang kinakampihan ko ay ang konstitusyon. Ako naman, napakasinungaling naman po nitong si Soto na ito. Kung talagang konstitusyon po ang kanyang kinakampihan, hindi sana. Iginalang niya po ang naging desisyon ng Korte Suprema. Pero bakit hindi niya sinunod ang desisyon ng Korte Suprema? Tapos sasabihin mo, you are with the Constitution. Ang mukha po ng Constitution natin ay ang Supreme Court, di ba? Ayan po ay opinion ko lang. Pag sinabi nating Constitution, isa lang pong iniisip ko, Supreme Court po yan, mga kababayan. Di ba? Sabi naman po dito ni Escudero, silang po kinakampihan na nga po ninyo ang impeachment ng HOR at ni Speaker Martin. Maski sabi ng ng Supreme Court, unconstitutional. Ngayon naman po, kakampihan na din ninyo ang tsa-tsa ng HOR at ni Speaker Martin Romualdez. Oo nga, no? Mukhang aso na. Akala ko ba wala kang kinakampihan? Pero bakit parang naging tuta ka na ni Romualdez kung wala kang kinakampihan, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Nako, eto. Itong post ng Bombo Radio Davao. Tungkol ito sa pahayag ni Congressman Joel Chua doon sa pagkatalo nila sa Senado, botohan sa Senado kahapon. Hindi kami titigil na maghanap ng hustisya. Ni question ni House Prosecutor o Manila 3rd District Representative Joel Chua ang nahimong desisyon sa Senado nga i-archive una ang impeachment batok kang VP Sara Duterte. Binisaya ito Hindi tayo magpapatinag sa ating hangaring itaguyod ang hustisya at pananagutan. Dugang pa ni Chua. Ito yung tinagalog niya na statement is, pinagkaitan ng Senado ng due process ang taong bayan na humihiyaw ng pananagutan mula sa bise. Tinignan ko itong people who reacted. Dito mo makikita yung sentimento ng taong bayan. 22,000 ang nag-react sa post na ito sa pahayag ng kongresista. Ang tumawa po is 20,000. Galit 252, 1,000 lang ang nag-like. So halos Tapos sinasabi nila laging taong bayan, no? Laging taong bayan ang sinasangkalan ng mga inayutak na ito. Pero kung titingnan mo naman sa mga komento ng ating mga kababayan ay talagang against sa kanila. Even the reactions, no, ng ating mga kababayan ay mas lamang pa rin ang hindi naniniwala or galit nga sa kanila. 'Di ba? Tapos maya-maya lang ginagamit po ang taong bayan na sangkalan ng mga politikong ito. 98 o 96%? Ilang percento ba ito?
96% ang mga tao na hindi naniniwala dito sa sinabi ni Congressman Joel Chua. Magbasa tayo sa mga comment. Jonathan Tapay Vlog, mas malaki pa ang pananagutan mo. Oh, ano ba yung pananagutan ni Congressman Joel Chua na mas malaki? Yung sikat, viral na barangay hall sa Manila, 3rd District ba yun? Yung pinagiba ni Mayor Isko Moreno na bangketa ba yun? Sidewalk pala. Tama ba? Sidewalk at bangketa parehas ba? Ito. Oh, mga isang dipa. Isang dipa lang ang kalapad ng building niya, tapos 4 stories. Tapos ang presyo ko is 19 million, but according to DPWH estimate, yung mga ganon is 1.9 million lang. So, sayang yung pera ng taong bayan. So saan po napunta? Chua. Saan po napunta yung almost ilan? 16 plus million, no? Oh. Na budget doon, nalagay ba sa bulsa? Biruin mo 1.9 million. Sabihin natin 2 million. Nasaan na po yung 15 million kasi ba? Hindi kasi 19 million mga kaubayan. Bawasan mo ng 2 million, edi meron pang 17 million. Nako, Chua. Saan napunta yung 17 million? Kasi base po sa estimate ng DPWH is almost 1.9 million, or sabihin na nga natin 2 million. Mayroon pa pong 17 million na nawawala. Hindi ba dapat ikaw din ay kasali? Sa dapat imbestigahan dyan, Representative Joel Chua. Nako naman talaga. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, ay comment nyo na lang po sa baba para malaman po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.